Susulong ang copyright infringement case na isinampa ng ABS-CBN laban sa Willing Willie. Ngayon, mismong si Willie na ang magsasalita tungkol dito. Live mula sa Makati, may update si MJ Marfori. MJ? Maraming salamat, Maricel. Nandito nga tayo ngayon sa Makati. At mismong si Willie Revillame na ang magbibigay ng mensahe para sa ating mga kapatid. Magandang gabi, Willie. Magandang gabi sa'yo. Willie, anong masasabi mo na ngayon kinasuhan ka na naman ng ABS-CBN pero sa Makati Regional Trial Court na? Actually, hindi ko nga maintindihan bakit galit na galit sa akin ng ABS-CBN. Sila naman ang nagtanggal ng programa ng Wawawi. Sila naman ang nagsabi sa akin na hindi na ako tanggap ng tao. Nag-file sila ng case sa Quezon City, na-junk yung TRO. Yung mataas na korte na, sa Court of Appeals, na-junk yung TRO. Ngayon, sa Makati, hindi ko maintindihan kung bakit lahat na lang yata ng korte sa Pilipinas, kakasuhan nila ako. Hindi ko maintindihan bakit. Gaano to kabigat para sa'yo na kinasuhan ka nila ulit ng copyright infringement? Hindi ako ang problema rito eh. MJ, ang problema rito yung mga taong pinapasaya natin gabi-gabi. Ang iniisip ko dito yung mga taong ni piso, ni 5, 5 piso wala sa bulsa, makahingi lang ng pamasahe sa programa, doon ako concern eh. Kung ako, yung staff namin, siyempre kahit pa paano may trabaho kami, yung mga crew namin, pero lahat ng ito, pag nahinto ng TRO to, lahat ng staff, lahat ng crew, lahat ng mga umaasa sa programa, mawawala ng trabaho. Mawawala ng trabaho. At lalong-lalo na yung mga umaasa sa amin sa gabi-gabi. Gaano mo ipaglalaban itong kaso mo laban sa former network mo na ABS-CBN? Hanggang saan ito magtutungo sa tingin mo? Hindi naman to labanan eh. Hindi naman to paligsahan. Hindi naman to power ng mga tao eh. Ito eh, yung the word kapamilya, dapat naintindihan nila yung ginagawa ko naman eh. Pang sa pamilya rin naman eh. Saka ang importante dito, hindi ako nakikipaglaban. Sino ba ako para sa ABS, di ba? Sino ba yung katulad ko na gusto lang magpasaya, gusto lang magbigay ng tulong? Napakahigante ng ABS para labanan ko yan. Hindi ako nakikipaglaban sa inyo, Mr. Lopez. Hindi ako nakikipaglaban sa inyo dahil sa sarili ko eh. Yung mga taong umaasa sa amin, basurero, di ba? Lahat ng taong ito, kung pamilya kayo, dapat iniisip yung kaligayahan ng tao. Huwag ako, dahil ako, okay lang ako eh. Sinabi niya sa akin na hindi na ako kailangan dyan kasi ayaw na ako ng mga tao sa email, sa lahat ng mga nag-i-email sa inyo. Wala kayo nadinig sa akin. Ang hinihingi ko lang naman, kalayaan ko na dahil ang sabi niya sa akin, wala na. Ayaw na sa akin ng tao. Tinanggal niyo yung programang Wawawi. Ang sabi niyo, kayo nag-iisip ng mga programa dyan, kayo nag-iisip ng concept. Maipapalabas ba? Maipapalabas ba namin sa Wawawi kung ayaw kong ipalabas yung mga segments? Dahil ako ang nakaharap sa tao. Kung kayo nag-iisip niyan, inaangkin niyo lahat yan, okay lang yan. Pero hindi ko ipapalabas yan sa sarili ko kung hindi ko inaaprubahan ang mga segments na yan. Yan lahat ng yan. Yung pagkanta ko, composition namin ni Lito yan, kami nag-produce ng album na yan. Yung ginagawa namin na yan, lahat ng iyan hindi naman para sa amin. Di ba sinasabi natin, ang programang ito ay para sa mga Pilipino? Para sa mga tao naman yan eh. So hindi ito paligsahan, hindi ito labanan. Hindi kami nakikipag-away sa inyo. Nung trade launch ko sa TV5, sinabi ko, nagpasalamat ako kay Ma'am Charo, kay Boss Gabi. Tinutuloy ko lang naman yung kabutihan na ginawa ng programa, ng dati kong programa. Alam mo, meron kaming issue din dati sa MTV na I think nag-file ng demanda si Tito Pepe Pimentel kasi ginagaya daw namin yung kwarta o kahon, pera o bayong. O ngayon, ang dinidemanda nila ako na ginagaya ko din yung programa, yun may pending case pa nga yan eh. May pending case pa yan, kwarta o kahon, pera o bayong. Bilhin mo, dinidemanda niyo ako na ginagaya ko. Ganyan din ang naging kaso natin dati kay Tito Pepe, ginagaya natin kwarta o kahon. So parang naguguluhan lang ako. Parang hindi ko alam bakit, ba't galit na galit yun sa akin. After nito, anong next na kasong bibigay nila sa akin kung hindi ma-TRO to?
Hindi ako titigilan ng mga yan. Alam mo ba, Kuya Willie, kasama rin natin si Christopher Min sa Studio B dyan sa Novaliches para magbigay ng mga katanungan sa iyo. Ay, Tita Christy. Maraming salamat sa iyo, MJ, at maraming salamat sa action ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Willie, kasi isang umaga tayo ay... Sorry, hindi ko madalag. Okay? Pagkatapos po nating mapanood kanina sa paparazzi, mga kapatid, ang mga pahayag ng mga abogado ni Willie Revillame, napakahalaga po kasi na malaman natin ang kanyang damdamin tungkol po sa pinakabagong demandang inihain ng ABS-CBN laban sa kanya. Ito nga po ang kaso ng di umunoy panggagaya ng Willing Willie sa dating niyang programang Wawawi. Willie, nagkakarinigan na tayo? Ay, Tita Christy. Okay na. Okay, magandang gabi sa iyo, Willie. Kasi sa maraming Magandang gabi. pagkakataon, hindi lang mga manunulat ang nagsasabi na Willie Revillame is Wawawi and Wawawi is Willie Revillame. Ano ngayon ang emosyon mo at nararamdaman mo ngayong tinanggap mo ang isang demanda na ang ikot ay panggagaya mo sa dati mong programa? Hindi ba ginaya din namin dating Itbulaga? Hindi ba Randy Santiago, John Estrada, Willie Revillame, Tito Vic and Joey, hindi ba ginaya din namin yan? Hindi ba? Kasi top rater ng Itbulaga. So, kailangan daw talunin kasi gayahin. Hindi naman din kami nanalo. So, halos pareho lang din yung binibintang nila sa akin. Alam mo, paano gagawin? Pati pag-ikot daw ng camera, ginaya. Pati yung pag-wave ng tao, ginaya. Ano ba ang gusto nilang gawin? Tita, kasi hindi ko maintindihan ng ABS-CBN. Nagpasalamat ako sa kanila ng taos puso at maganda naman yung ginawa namin. Ano ba gusto niyong gawin sa akin? Huminto na ako? Ano ho ba ang gusto niyong gawin sa akin? Hindi na ako magprograma, magbigay ng saya sa mga kababayan natin? Ba't magalit na galit kayo sa akin? Nung ako'y bumabalik na at babalik na ako, alam niyo yan, Ma'am Charo, nag-meeting tayo. Direk Bobo, Tita Arlene Di Castro, Linggitan, nababalik na ako ng July 31. And after that meeting with Ma'am Charo, nag-meeting ako sa bahay ko with my staff ng Wawawi at sa mga programang dapat gawin. Tapos isang araw tatawagan niyo ako na hindi ka na makakabalik kasi ayaw na ng mga tao sa'yo. Tapos hindi niyo ako bibigyan ng programa. Alam mo, Tita Christy, ang kontrata ko sa ABS is a daily show. 6 times a week na prime time. Tapos tinanggal niyo na yung Wawawi. Ano pa ang babalikan ko? So, anong gagawin niyo? Ipipreach niyo ako? Hindi ako magtatrabaho? May pamilya rin ako, may mga tao akong tinutulungan. Bakit ho ganun ang galit niyo sa akin? Hindi ko maintindihan. Sino ba ako sa ABS-CBN? Isang taong maliit lang naman ako din. Nung una, nagmamahalan tayo. Mahal na mahal niyo ako. Nagre-rate ang show. Kumikita. Ngayon, nung sinabi niyo sa akin, hindi na ako dapat lumabas dyan, nagpapaalam na ako sa inyo, nagpa-release na ako ng contract. As eto naman ang ginagawa, hinahabol niyo naman ako. Hindi ko lang humaintindihan bakit ganon. Tita Christy. Willie, ang tanong ko lang, ikaw ba ay sumasang-ayon sa komento ng ating mga kababayan na ang pinakahuling aksyon na ito na ginawa ng ABS-CBN laban sa'yo ay isa ng nakakatawa kundi man nakakaawang aksyon dahil 3 beses na junk yung kanilang hiling na TRO, hindi napatigil ang iyong willy-willy hanggang sa Court of Appeals. At ngayon, kung tutuusin ang sabi ng iba, napakaliit na bagay nito para gamiting dahilan para ikaw ay abalahin muli. Ayoko naman mag-comment kung nakakatawa sila, di ba? Nasa sa hustisya na lang to. Ngayon, kung yung hustisya naman, ititiro kami, sana meron ding hustisya sa puso. Dapat maintindihan ng hustisya, yung mga taong umaasa dito, ilang libo. Kung makikita nyo pa yung pumipilag araw-araw, gabi-gabi yan sa TV5, na pamasahe lang mabigyan mo kaligayahan na nila. Yung mga naka-wheelchair, yung mga special children, yung mga may sakit na cancer, alam nyo, kahit off the camera, gumagawa